Ang Shilin Stone Forest sa Yunnan Province ay isa sa mga pinakakamangha-manghang tanawin ng China, isang labirinto ng matatayog na haliging batong apog na tila hindi mula sa mundong ito. Ang mga batong haligi ng Shilin ay umaabot mula 10 hanggang 30 metro ang taas, na nagmumukhang isang natural na lungsod ng mga gusali. Ang ilan sa mga pormasyon ay matulis at parang karayom, habang ang iba naman ay may malalapad na pundasyon na kahawig ng mga kuta. Ang mga kakaibang hugis na ito ay hinubog ng milyon-milyong taon ng ulan at hangin, na nagbigay sa kanila ng anyong parang isang nakalimutang lungsod ng bato. Ang paglalakad sa loob ng Shilin ay parang paggalugad sa isang sinaunang kuta dahil sa mga daanan nitong tila isang maze. Ang makikitid na eskinitang liku-liko at pabago-bago ng direksyon, ang ilan ay patungo sa mga nakatagong looban at mga dead end, katulad ng isang medieval na kastilyong dinisenyo para sa depensa. Ang ibang mga landas ay napakamasalimuot kaya't kahit ang mga batikang gabay ay maaaring maligaw kung walang mga palatandaan. May ilang pormasyon ng bato na likas na bumuo ng mga tulay, arko, at bintana. Ang mga bukana nitong bato ay lumilikha ng napakagandang tanawin ng langit, at kapag tumama ang ilaw sa tamang anggulo, nagmumukha itong isang tanawin mula sa isang mundo ng pantasya. Isa sa mga pinakasikat na lugar dito ay ang Sword Peak Pond, kung saan ang mga batong haligi ay tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Maraming haliging apog ang kahugis ng mga pagoda at sinaunang tor ng pagbabantay na may mga patong-patong at kinakalawang na gilid na tila mga inukit na bubong ng bato. Ang ilan sa mga ito ay nakatayo ng mag-isa, tila mga bantay na nagmamasid sa isang nawalang kaharian. Sa ilalim ng matatayog na mga haligi, nagtatago ang isang network ng mga kuweba, lagusan, at ilog sa ilalim ng lupa. Ang ilang kuweba, tulad ng Zion Cave, ay may malalawak na silid na puno ng stalactites, at may kakaibang tunog, na parang mga lihim na templo sa ilalim ng lupa o mga libingan ng mga sinaunang hari. May ilang pormasyon ng bato na kahugis ng malalaking upuan, bangko, o mga lugar ng pagtitipon, na nagbigay daan sa mga haka-haka na maaaring ginamit ng sinaunang mga yi para sa mga ritual o seremonya. Ang isang kilalang lugar na tinatawag na Stone Table and Chairs ay may likas na bilog na pormasyon ng bato na mistulang isang sinaunang silid ng konseho ng hari. May mga pormasyon ng bato na tila balanse lamang sa manipis na pundasyon, animoy mahuhulog anumang oras. Ang mga hugis na ito ay nagdaragdag sa hiwaga ng Shilin, dahil pinag-aralan pa rin ng mga siyentipiko kung paano naiporma ng erosyon ang ganoong kaselang estruktura. Sa kaloob-looban ng Shilin, may mga bahagi na kahawig ng mga guho ng isang inabandunang lungsod, may matatayog na pader, lihim na pasilyo, at malalawak na plaza. Dahil dito, lumaganap ang mga alamat tungkol sa isang sinaunang kabihasnan na naging bato. Sa ilang bahagi ng Shilin, ang mga pormasyon ng bato ay napapalibutan ng mga lawa at pond na lumilikha ng nakakabighaning pagkakaiba sa pagitan ng matigas na bato at lumulutang na tubig. Ang mga bahaging ito ay nagsisilbing perpektong salamin ng langit at bato na lalong nagpapalalim sa pangaraping dating ng kabubatan. May ilang bukana sa mga bato na kahugis ng mga portal, bintana, o kahit isang gasuklay na buwan. Ang mga likas na binuong bintanang ito ay nagbibigay ng kahanga-hangang tanawin ng kabubatan, at ang ilan ay nakaposisyon upang sa tiyak na panahon ng taon. Ang araw o buwan ay eksaktong bumabagay sa mga ito, nagpapalakas sa paniniwala na ang Shilin ay may espiritual o kosmikong kahalagahan. Higit pa sa mga nakikitang pormasyon ng apog, may mga usap-usapan tungkol sa mga nakatagong kuweba at lagusan sa ilalim ng kabubatan. Ang ilan ay patungo sa napakalawak na mga silid sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga matatandang yi, may isang ipinagbabawal na silid na nagtataglay ng isang dakilang kayamanan, posibleng may kaugnayan sa isang sinaunang dinastya na nananatiling hindi nagagalaw. Naniniwala ang mga lokal na sinumang makakatagpo nito ay maaaring maging sobrang mayaman o isumpa magpakailanman. Sa pinakaloob na bahagi ng kabubatan, may natuklasang sinaunang mga ukit sa ilang mga haliging apog. Ang mga simbolong ito ay mas matanda pa sa naitalang kasaysayan ng China at pinaniniwala ang nilikha ng isang hindi kilalang kabihasnan. May ilang nagsasabi na maaaring ito ay mga mensahe mula sa isang nawalang kultura o isang sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga yi. Gayunpaman, wala pang nakakapagpaliwanag ng buo sa kanilang kahulugan. Matagal nang naniniwala ang mga lokal na yi na ang Stone Forest ay may sariling buhay at patuloy na nagbabago. May ilan na nagsasabing kung papasok ka rito sa takip silim, maaari kang lumabas sa ibang lugar na hindi mo inaasahan. Ang alamat na ito ay maaaring nagmula sa masalimuot na mga daanan ng lugar, kung saan kahit ang mga bihasang gabay ay minsang naliligaw. Ngunit ayon sa mas matatandang mito, ang mga bato mismo ang gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling inaayos ang tanawin sa bawat gabi.